Tuwing kumakain ako ng lugaw, kailangan kong maglagay ng isang dakot na putik sa mangkok. Tapos, hahaluan ko gamit ang mga daliri ko. At pagkatapos ay mabilis ko itong lalagukin. Dahil lang naman ito sa pagkakapadpad ko sa mundong ito. Ang tagal bago nagising ang system ko. Kaya nananatili lang ako sa pinakamababang antas, sa servant's peak. At ito ang pagkain ko araw-araw. Walang magawa kundi ang ibuhos ang lahat sa pag-eensayo. Sa loob ng buong 70 taon. Hirap na hirap akong umabot sa 3 antas ng chi refining. Pero dito sa SEC, kahit yung asong nagbabantay sa gate na si Big Yellow, nasa foundation establishment level na. Kaya ako ang naging tampulan ng tukso ng lahat. Mukhang malapit nang matapos ang buhay ko. Para walang pagsisisi, ngayong gabi, binigyan ko ng isang matinding gantimpala ang sarili ko. Pero bigla na lang nag-activate ang matagal ko nang hinihintay na system. Pagkarinig ko, kumulo agad ang dugo ko. Sa isip ko, minura ko tong walang kwentang system. Punyeta, malapit na akong maging 100 taon. Nag-aaral ka pa lang ng lengguwahe ng tao. Kalokohan. Kaya pinagmumura ko ng husto ang system. Minura ko ang kanyang mga ninuno hanggang sa 18 henerasyon sa loob ng 30 minuto. Mukhang nanahimik na lang bigla ang system. Wala man lang ni isang kibo. Nung iinom na sana ako ng tubig para ituloy ang pagmumura. Muling tumunog ang system ding. Habang tinitingnan ko ang description sa system panel. Puro tandang pananong ang nasa isip ko. Ibig sabihin, ang pagmumura sa iyo ay counted bilang pagkumpleto ng misyon. Pero kinabukasan, isang nakakapasong init ang biglang bumalat sa buong katawan ko. Naramdaman ko ang lakas na dumadaloy sa loob ko. Walang kahirap-hirap kong pinasan ng isang dambuhalang bato na tumitimbang ng 200 at kalahating gin, at saka ako tumakbo. At nakatakbo ako paikot sa servant's peak ng 2 at kalahating beses. Kahit yung asong bantay sa gate na si Big Yellow, napangangan na lang sa gulat. Natigilan ako, sabi ko sa isip ko, baka naiwan ng system na to ang utak niya 100 taon na ang nakalipas. Disipulo na ako ng isang immortal sect ngayon. Kahit na isa lang akong alagad sa outer sect, maituturing pa rin naman akong disipulo, di ba? At gaya ng inaasahan, pagkatapos ko lang isipin yun, tumunog na naman ang system. Agad akong napangisi, bagamat mga chi refine ng pill lang ito. Pero panalo naman sa dami. Agad akong bumalik sa aking tirahan para maghanda sa pag-eensayo. Pero lumabas na naman ang system para manggulo, ding. Gulat na gulat ang mukha ko. Puno ng tandang pananong ang isip ko. Sa buong sekta, iisa lang si Leo Ruyan. Siya ang kasalukuyang banal na babae ng sekta. Isang henyo na malapit nang umabot sa nascent soul realm. Napabuntong hininga na lang ako nang walang magawa. Nagreklamo ako sa system sa isip ko, hindi ka lang nahuli ng 100 taon. Pati ba naman utak mo na iwan 100 taon na ang nakalipas? Habang sinasabi iyon, kinuha ko mula sa aking damit ang isang pares ng hakaw. Biglang bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan. May kumirat na pait sa aking puso. Oo nga, noong ako'y 20 taong gulang, nakilala ko nga si Leo Ruyan. Doon, hindi pa siya ang banal na babae. Isa lamang siyang mapatla at payat na dalagita. Palaging inaapi ng ibang mga disipulong tagapaglingkod. Kahit paano, isa akong transmigrator na may modernong edukasyon. Paano ko naman hahayaan na lang ang pambubuli? Agad ko siyang ipinagtanggol sa aking likuran. Sa mga sumunod na araw, naging parang magkapatid ang turingan namin. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw. Ang talento ni Leo Ruyan sa pag-eensayo. Agad na napansin ng isang elder sa inner sect. Direkta siyang itinaas mula sa pagiging tagapaglingkod tungo sa pagiging isang core disciple ng inner sect. Noong araw na paalis na siya, ibinigay niya sa akin ang pares ng hakaw na ito. At nagbilin pa, Kuya Naza, kung magkakaproblema ka sa hinaharap, kailangan mo akong hanapin. Tumiti ako habang tinatanggap ito. Pinanood ko siyang umalis, ngunit sa loob ng 100 taon na ito, hindi ko siya kailanman hinanap. Malinaw sa puso ko, na matagal na kaming hindi kabilang sa iisang mundo. Kung hindi lang nahuli ng ganito katagal ang system, mananatili siyang isang nagniningning na banal na babae. At ako ay magiging isang hamak na alabok lamang sa isang ilang na bundok. Inirapan ko ang hangin. System, system. May utak ka ba? Ako, isang hamak na utusan sa pandayan. Ang magtuturo ng pamamaraan ng espada sa banal na dalaga na halos nasa antas na ng nascent soul. Kalokohan, pero wala pa ring sagot mula sa system. Kaya hinayaan ko na lang. Sa ngayon, kailangan ko munang magpalakas. Lumipas ang 7 araw sa isang iglap. Isang malakas na enerhiyang espiritual. Ang pumailan lang sa langit mula sa aking hamak na kubo. Nakarating na ako sa 9 na antas ng chi refining. Ang bilis na ito, ay hindi ko man lang inakala noon. Matagal nang naubos ang mga refining pill na bigay ng system. Kaya wala akong choice kundi harapin ang kalokohang misyon na yon. Kahit na nasa chi refining realm pa lang ako. Naglakad pa rin ako papunta sa taluktok ng banal na dalaga. Habang naglalakad, iniisip ko pa rin kung paano ko haharapin si Leo Ruyan. Bigla akong may narinig na nangiinsultong boses. Aba, hindi ba't yan ang matandang hakluban ng Handyman Peak? Imbes na maghintay ka ng kamatayan sa lungga mo. Anong ginagawa mo rito sa paanan ng taluktok ng banal na dalaga at nakikialam? Napakunot ang noo ko. Ang nagsalita ay si Shukun, isang alagad din. Mayabang ang isang to at laging nagpapasikat sa Handyman Peak. Dahil nasa ika-6 na antas na siya ng chi refining. Matagal na niyang inaagaw ang mga gamit ko para sa pagsasanay.
Isa talaga siyang duwag na matapang lang sa mga mahihina. Kung dati lang, magtitiis na lang ako at mananahimik. Pero ngayon, malakas na ang loob ko. Kaya naman sinagot ko siya ng malutong. Sira ulo ka. Agad na nanlaki ang mga mata ni Shukon sa galit. At sumugod para suntukin ako. Gusto niya raw akong ilibing ng maaga. Pero sa paningin ko, ang galaw niya ay sinbagal ng pagong. Tinaas ko lang ang kamay ko at agad na nahawakan ang kanyang pulso. Sinubukan ni Shukon na lakasan pa ang puwersa niya. Pero hindi man lang gumalaw ang kamay niya. Gulat na gulat ang itsura niya. Paanong naging ganito kalakas ang matandang to? Sa sumunod na segundo, hinayla ko ang pulso niya at pinag-uumpog siya sa sahig. Nayayanig pa ng bahagya ang lupa sa bawat bagsak niya. Ang ibang mga alagad sa paligid na nakakakilala sa akin. Halos lumuwa ang mga mata nila sa gulat. Sino ba ang hindi nakakaalam na naghirap akong magsanay sa loob ng 70 taon? Nasa ikatlong antas pa rin ako ng chi condensation, isang hamak na disipulo. Dati, kahit aso sa tabi ng daan ay naglalakas loob na sipin ako. Bakit bigla siyang naging napakalakas ngayon, parang hindi na tao? Tigil. Naglakas loob kang gumawa ng karahasan sa harap ko. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Itinapon ko si Shukon na parang basura. Nang tumingala ako, ang dumating ay ang tagapamahala ng mga katulong sa outer sect, si Yifan. Matagal na akong inaapi ni Shukon. At siguradong kinukonsinti siya nitong matandang hakluban sa likod. Binugbog ko ang alipores niya sa mismong harapan niya. Malinaw na pambabastos ito sa kanya. Nagmamalaki si Yifan dahil nasa ikalawang antas na siya ng foundation establishment. Pakiramdam niya ay langit at lupa ang agwat namin bilang isang chi condensation disciple. Hindi man lang siya nag-abalang gumamit ng spiritual energy para palakasin ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kamay at sinampal ako. Hindi ako nagpabeya, dahil hindi pa ako nakakalaban ng isang foundation establishment cultivator. Wala akong magawa kundi gamitin ang buong lakas ko para sabayan siya. Sa isang malakas na kalabog, si Yifan ay tumilapon na parang saranggolang naputulan ng tali. Malakas siyang bumagsak sa gilid ng bangin. Samukha siya ng dugo, at agad na nawalan ng malay. Natulala ako. Ang mga disipulo sa paligid ay tuluyan ding natigilan. Hindi nila lubos akalain na ganito pala kalakas ang Genjin sacred body na ito. Agad na nagkagulo ang mga nanonood na disipulo. Sa sandaling iyon, bumaba mula sa langit ang mga bantay ng Saintess Peak. Sumigaw sila ng may bagsik sa paanan ng Saintess Peak. Bawal ang anumang gulo. Umalis kayo agad. Nagbigay pugay ako sa bantay at nagsabi, "Ako po, nais kong makita ang banal na ginang." Puno ng pang-aalipusta ang mukha ng babaeng bantay ikaw, isang hamak na katulong na disipulo. Pasalamat ka't hindi nakita pananagutin sa paggawa ng gulo rito. At gusto mo pang makita ang banal na ginang. Nanaginip ka ba ng gising? Lumayas ka na. Alam kong wala nang saysay kung magsasalita pa ako. Kaya direkta kong inilabas ang hakaw na bigay sa akin ni Liu Ruyan. May utos noon ang banal na ginang. Na kung may kailangan man ako, gamit ang bagay na ito, maaari kang humiling ng pakikipagkita. Wala kang kwenta. Nagdadala ka lang ng kung anong basura para subukang makalusot. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Agad siyang pinigilan ng isa pang bantay. Teka lang, senyor, ang hakaw na yan ay kamukha ng kanang hakaw ng banal na babae. At saka, ilang taon na ring ipinagbibilin ng banal na babae. Na kung mayroong darating na may dala ng kanyang hakaw, hinding-hindi dapat pabayaan. Dapat tratuhin na parang siya mismo ang narito. Dahil sa paalalang iyon, biglang nataranta ang dalawang bantay. Sabay silang lumuhad sa sahig. Patawarin niyo po kami, senyor. Nabulag po kami. Hindi po namin nakilala kung sino kayo. Ang mga disipulong nakikiusyoso sa paligid ay muling natulala, hindi nga. Dalawang bantay ng Saintess Peak na nasa core formation stage ay talagang lumuhad sa isang matandang tagapaglingkod na nasa chi refining stage lang. Kalmado akong nagsalita, maaari bang dalhin niyo ako sa banal na babae? Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang makita agad si Liu Ruyan. At tapusin ang misyon ng system. Wala akong balak na gumawa pa ng anumang gulo. Samantala, sa loob ng Great Hall ng Saintess Peak, isang napakagandang babae na may pambihirang aura ang hindi mapakali sa kanyang upuan. Siya ang banal na babae ng Zuantian Immortal Sect, si Liu Ruyan. Kaitatanggap niya lang ng mensahe mula sa mga disipulong nagbabantay sa bundok. Ang pangalang halos 100 taon nang hindi naririnig ay muling lumitaw. Si Lee Naza, dumating na ang kanyang kuya Naza. Ang kabutihang loob na ipinakita sa kanya mahigit 70 taon na ang nakalipas. Hindi niya kailanman nakalimutan. Ang lalaking nagprotekta sa kanya noong siya'y mahina at walang magawa, sa wakas, ay dumating na. Sa mga nagdaang taon, hindi sa ayaw niyang suklian ang kabutihan nito. Ngunit alam niyang ako'y may pagkamapagmataas. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Kahit noong idinaos niya ang kanyang seremonya bilang banal na babae at personal na nagpadala ng imbitasyon. Magalang ko itong tinanggihan. Alam niyang ayaw ko lang siyang abalahin. At dahil madalas siyang nasa closed door cultivation, hindi niya rin ako masyadong naasikaso. Sa sandaling ito, huminga ako ng malalim sa labas ng Great Hall ng banal na babae. Sa huli, humakbang pa rin ako papasok. Sa gitna ng bulwagan, isang napakagandang anino mula sa likuran ang nakatayo. Hindi na siya ang musmos na dalagitang tulad ng dati. Nang maisip ko ang kakatuwang misyon ng system, hindi ko mapigil ang mapangiwi na ako, isang hamak na chi refining cultivator, ay magtuturo sa isang nascent soul saintess ng swordsmanship.
Dahan-daang lumingon si Liu Ruyan. Nagtama ang aming mga paningin. Isa na siyang tinitingalang henyo at diwata. Samantalang ako'y isa na lamang matandang hakluban. Kuya Nazwa, isang tawag, na nagpatulala sa akin. Kuya Nazwa, bakit ang tanda mo na? Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Liu Ruyan. Sumagot ako ng may mapait na ngiti. 100 taon na ang lumipas. Paano namang hindi tatanda, kung hindi lang nahuli ng 2 araw itong pesting system? Malamang ay nakapako na ang takip ng kabaong ko ngayon. Lihim akong nagreklamo sa aking isipan. Kung hindi lang para tapusin ang misyon ng system. Ayoko talagang magpakita sa kanya ng ganito ang itsura ko. Kuya Nazwa, noong ginanap ang seremonya ko bilang saintess, bakit hindi ka pumunta? May bahid ng hinanakit sa boses ni Liu Ruyan. Mabilis kong iniba ang usapan. Napakadakila ng seremonya para sa isang saintess. Magiging abala ka lang kung pumunta pa ako. Sa totoo lang, wala namang mahalaga sa pagpunta ko rito. Naramdaman ko lang na malapit na ang oras ko. Kaya gusto kitang makita. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Liu Ruyan. Namula ang matanda kong mukha. Pautal-yutal kong idinagdag, at saka. Gusto lang sana kitang turuan ulit ng swordsmanship. Pagkasabi ko noon, parang gusto ko na lang lumunin ng lupa. Isang matandang tagapaglingkod na naghirap ng 70 taon para lang maabot ang chi refining stage. Ay mangangahas na turuan ng swordsmanship ang isang nascent soul saintess. Kung kakalat ang balitang ito, siguradong mamamatay sa kitatawa ang mga disipulo ng sekta. Ngunit nang marinig ito ni Liu Ruyan, napuno ng tuwa ang kanyang mga mata. Naalala niya noong bata pa siya at tinuturuan ko siyang mag-eskrima. Tumango ng walang pag-aalinlangan. Sige po, kung ganoon ay aabalahin ko si Kuya Neza para sa mga turo niyo. Pagkasabi niya noon, agad niyang ipinalabas ang kanyang espiritual na espada. Magsisimula na ako. Malinaw naman na isa siyang henyo sa sining ng espada. Ngunit sa sandaling ito, si Liu Ruyan ay parang isang batang baguhan pa lang sa paggamit ng espada. Bawat kilos at galaw ay puno ng kapintasan. Paano ko hindi mapapansin na sinasadya niyang bigyan ako ng pagkakataon? Pero kinakapal ko pa rin ang mukha ko at nagpapanggap na nagbibigay ng payo. Dito, dapat mas mabilis. Dito, kailangan mong gumamit ng lakas. Dito, kailangan mong magdagdag ng isang atake. Isang sining ng espada na malinaw na matatapos sa loob ng 10 minuto. Ngunit sinadya ni Liu Ruyan na palaging magkamali. Ang matandang mukha ko ay namula at ng itim sa hiya. Paano ko hindi mararamdaman ang kanyang intensyon? Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay tumunog na ang system, ding. Hindi na ako makapaghintay na magsalita. Maraming salamat sa iyong pagsisikap, mahal na saintess. Tapos na ang pagtuturo, ang matandang ito ay magpapalam na. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at akmang tatakas. Sandali, Kuya Neza. Isang espiritual na liwanag ang pumislap sa kamay ni Liu Ruyan. Isang storage ring ang lumitaw. Walang sabi-sabing isinuksok niya ito sa aking kamay. Kuya Neza, malapit na ang iyong katapusan. Nasa loob nito ang ilang mga kagamitan para sa cultivation. Kahit na hindi nito kayang labanan ang langit at baguhin ang iyong tadhana. Matutulungan ka nitong tumagal pa ng kaunti. Kailangan mong magsanay ng mabuti. Huwag na huwag kang sisuko. Ang kanyang tono ay may diin na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Para akong natigilan. Naisip ko sa aking sarili, ito na ba yung sinasabi nilang binubuhay ng babae? Nang matauhan ako, agad akong tumanggi. Hinding-hindi ko ito matatanggap. Kung hindi ito tatanggapin ni Kuya Neza, hindi kita hahayaang umalis sa Saintess Peak. Habang pinakikinggan ang kanyang palabirong pananalita, namula na lang ang matandang mukha ko. Wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Pagkatapos, dali-dali akong umalis sa Saintess Peak. Pagbalik sa tirahan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ako mapakali. Kaya nagpa siya akong mag-ensayo ng sword techniques para kumalma. At para subukan na rin ang Invincible Sword Daw talent na bigay ng system. Kung gaano nga ba ito kalakas. Samantala, sa Servant's Peak, lahat ay pinag-uusapan ng pambubugbog ko kay Shu Kunyifan. Bigla, isang hindi nakikitang sword intent ang pumalat. Nagmula ito sa isang lugar sa Servant's Peak. Kahit na ang mga diamond sword ng mga outer disciple, ang mga spirit sword ng mga core disciple, o kahit pa ang sinaunang divine sword sa ipinagbabawal na lugar ng sekta. Lahat ay umugang ng malinaw. Ako naman, na nasa gubat, ay tuluyang natulala. Kanina, sinundan ko lang naman ang naisip kong sword moves. Isang kumpas lang. Naglabas na agad ako ng sword intent na hinahangad ng maraming sword cultivator sa buong buhay nila. Itong Invincible Sword Daw talent na bigay ng system ay sobrang up. Kaya naman, kumari pa ako ng takbo pa uwi. Habang palihim na nagmumura sa isip ko. Pagkaalis ko lang, biglang lumitaw ang sect master sa gubat. Naramdaman niya ang natitirang sword intent. Pero wala siyang nakitang sinuman. Bulong niya sa sarili. Posible kayang isang naglalakbay na sword daw senior ang napadaan dito. At naisip ang mag-ensayo ng kanyang sword techniques. Dahil ayaw magpakita ng senior, hindi ko na rin pipilitin. Nagtago ako sa kwarto, palihim na nagpapasalamat sa swerte. Yung aura kanina, sigurado galing sa isang bigatin sa sekta. Mahina pa ang lakas ko ngayon. Hindi maganda kung mapag-iinitan ako ng isang tulad niya. Napahampas ako sa noo ko. Nagwawala ako sa isip ko. System, paki-update naman ang database mo. 18 taong gulang. Yung nascent soul saintess na yun, 118 taong gulang na.
At sa itsura kong ito na mukhang matanda, kailangan ko pang lumaban sa isang tournament. Pero nang maisip ko ulit, pride ba o kapangyarihan? Malinaw na ang sagot. Napakalaki ng maitutulong sa akin ng Realm Breaking Peel at ng Profound Grade Sword Manual. Sa isiping iyon, hindi na ako nag-atubili at naghanda na akong mag-ensayo ng mag-isa. Bigla kong naalala ang storage ring na bigay ni Liu Ruyan. Nang buksan ko ito, diretso akong natangga. Sa loob ng ring, nagmistulang maliit na bundok ang mga pagkain. Mayroon ding hindi mabilang na mahahalagang espiritual, na gamot, tableta, at mahiwagang kagamitan. Talagang natuliro ako. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Bigla kong naisip, parang mas masarap pa palang umasa sa iba kaysa sa system. Pero agad ko ring iwinaksi ang walang kwentang isiping iyon. Dahil sa mga yaman na ito, agad akong nag-focus sa aking pag-eensayo. Sa loob ng kalahating buwan, napatatag ko ang aking Genjin Holy Body sa 9 na antas ng Chi Refining. Isang hakbang na lang at maaabot ko na ang foundation establishment. Nang handa na ang lahat, dumiretso ako sa lugar ng pagpaparehistro para sa Handyman Grand Competition. Sa lugar na iyon, ang mga batang disipulong tagapaglingkod ay punong-puno ng sigla. Bigla, isang matandang lalaki ang pumasok na parang walang ibang tao sa paligid. Lahat sila ay nagpakita ng tingin ng paghamak. Sanay na ako sa mga ganyang tingin. Kalmado akong nagparehistro. Sigurado ka bang magpaparehistro ka? Puno ng pagdududa ang mukha ng disipulo. Pagkatapos kong kumpirmahin, tumalikod na ako at umalis. Agad na humagalpak ng tawa ang lahat ng tao. Baliw na yata ang matandang yan. Malamang nagsasawa na siyang mabuhay. Gusto nang wakasan ang buhay niya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa 100 taong gulang na matandang sasali sa Handyman Grand Competition. Sa buong sekta, ang punong disipulo ng Saintess Peak na nangasar sa akin dati, ay agad na nagulat kay Liu Ruyan. Senior Saintess, nagparehistro si Lee Nazwa para sa Handyman Grand Competition ngayong taon. Agad na nataranta si Liu Ruyan. Hindi kaya malapit na talagang mamaalam si Kuya Nazwa. Gagamitin na ba niya ang huling lakas ng kanyang buhay? Dahil sa matinding pag-aalala, iniutos niya, ipatawag ang Great Elder ng Outer Sect. Sa Handyman Grand Competition ngayong taon, ako, ang inyong Saintess, ay personal na manonood. Nang kumalat ang balitang iyon, agad na nagkagulo ang buong Outer Sect. At ang mga disipulo sa Handyman Peak, lalo pang nasabik at kanya-kanyang nag-usap. Tanging ako lang sa sulok ang balisa ang mukha. Talagang sinusubukan ako ng system na to. Ano? Kapag natalo ako rito, sobra-sobra ang kahihiyang aabutin ko. Kinabukasan ng umaga, sa paanan ng Zai Peak, nagdagsaan ang mga tao. Nang lumitaw ang anyo ni Liu Ruyan, biglang tumahimik ang lahat, at agad itong sinundan ng mas malakas na hiyawan at palakpakan. Narinig ko sa aking isipan ang malambing niyang boses, Kuya Naza. Galingan mo, agad na namula ang matanda kong mukha. Nagsalita ang elder na namumuna sa kompetisyon, ang Zai Grand Competition ngayon. Ibigay ninyong lahat ang inyong buong lakas. Ang mga magpapakita ng galing ay maaaring ma-promote sa outer sect o maging sa inner sect. Sa unang arena, si Labrador. Laban kay Labraxi. Sa pangalawang arena, si Haburaji. Laban kay Sasuke. Pagkalipas ng matagal na panahon, sa wakas ay tinawag na rin ang pangalan ko. Ika-17 arena, Aileen Naza laban kay Wang Dachui. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna ng arena. Biglang humagalpak sa tawa ang mga manonood. Grabe naman ang malas ng matandang yan. Si Wang Dachui kaya ang numero 1 sa Zai Peak. Isang master na nasa 9 na antas ng Chi Refining. Lagot na ang matandang hakluban na yan ngayon. Ngumisi si Wang Dachui. Hoy, matanda, bumaba ka na lang dyan. Para hindi nakita bugbugin hanggang sa mabali-bali ang mga buto mo. Wala akong pananagutan, ha? Kalmado akong bumigkas ng 4 na salita.